Once again, good evening po sa ating lahat. Salamat sa Lord at natuloy din po tayo sa ating Life Academy training. Ang tagal po nating naghihintay dito sa ating pagsisimula ng session. To those of you who has just joined, please open your camera po para makita ko po kayong lahat. Anyway, as we start, mag-pray po tayo mga kapatid. Please join me in prayer. Bow your head together with me. Lord God, thank you for tonight na kami po ay nasa Zoom. Salamat Lord sa availability na binigay niyo po sa amin. We praise you and we honor you Lord sa buhay po ng bawat isa. Napakabuti niyo Panginoon for making us available. And tonight Lord, we surrender to you our hearts. Forgive us, O Lord, from all our sins. And we pray na linisin niyo po yung isipan namin, yung puso namin, yung aming mga nasabing hindi karapat-dapat. Forgive us, Lord. And we pray na ang lesson po na ito ay maging beneficial, helpful, and magkaroon ng impact sa aming Christian life today, Lord God. Salamat po sa mga kapatid ko na nag-sign up. May you continue to be with us, Lord, all throughout this Destiny Training One journey. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so I'll be sharing with you a PowerPoint presentation. Eh, ayan. Para po meron tayong idea or overview what we can expect from this class. So, natapos na po tayo sa live class and salamat sa Lord kasi kayo po ay naka-attend dito sa ating live class session. Just give me a moment. May uulitin lang ako. Ayun. All right. Again, I will share. Yan, salamat sa Lord at natapos niyo po yung live class. And also, I am thankful kasi nag-sign up po tayo sa Destiny 1. Destiny is the name of the class na may kinalaman sa leadership. Kung sa ating live class, medyo marami mga activities, dito ay mga seryosong pag-aaral. Hindi naman ganun ka-serious, but I'm expecting that you will do and perform your role or your duty as a student. So the class is every Monday, 8:30 to 9:30. And kung madali tayo matatapos, mas maaga kung masyadong I mean, kung naiintindihan nyo agad yung gusto kong ituro, maaga po tayo matatapos. But all throughout this class, ito po kasi ay 10-week lecture. So meaning, ang ating pong meeting ay aabot ng 3 months kasi po today, class orientation, then susunod na week ay mga sessions or topics, 10 topics, and then yung pinaka last week ay finals. Now, let's have an overview or objectives. Ano ba yung dapat nating matutunan from this class? Una po, okay, ang sabi po dyan, the session is designed to develop new leaders by building a solid biblical leadership foundation. This is very important kapag gusto mo maging isang mabuti at mahusay at matatag na leader, kailangan talaga dumaan ka sa training. Hindi ibig sabihin na good speaker ka na may mga tao kasi na born speaker talaga, yung magaling silang magsalita in public. Pero kasi sa church leadership, yung ating leadership ay biblical. May certain sets of qualifications na dapat ay ina-apply sa ating buhay. And I believe na the fact na nag-sign up po kayo sa Destiny 1, hindi lang dahil pinush kayo ng inyong mga life group leaders, kundi talagang meron kayong desire to serve God in leadership. So my goal is to help you develop a solid biblical leadership foundation. Okay? May mga churches around us na nagiging leader na agad sila sa isang church without proper classes or training or orientation. Basta't meron silang ability or capacity to lead. Pero dito kasi, sa ating second objective, sabi dito, the focus is to learn,
Discover and apply the biblical truth in forming your philosophy and discipling new believers. As we engage dito po sa training program, I really want you to learn, and we learn by reading, by doing our worksheets or assignments, and also as we engaged sa mga discussions or questions na natututunan natin sa class. And what we are learning as we discover them, i-apply na natin tong biblical truth as we disciple new believers. Some of you ay natap na po as intern ng inyong LG leaders. That's good. And I am praying na marami pa po kayong matutunan dito po sa ating Destiny class. Now, at the end of the class, all right, at the end of this class, it is expected that everyone is able to complete the faith challenge of the class. Sabi ko nga, ang live class or startup, medyo maano siya, magaan na lesson na pag-aaral na activity-based ang learning, and at the same time, student-centered learning. But this time, dahil po tayo ay nasa Destiny 1, medyo mabigat. Kasi you will be learning some terms, mga malalalim na terms. At well, kilala niyo naman po ako pag nagpi-preach ako. Yun pala. Yes, Pag-inspection na nakabila. those of Eh, you isa just pa rin joined, eh. I encourage you to mute your tingnan ko na lang sino ba yan. Ayan. Ayan, to those of you who has just joined, welcome po. We are encouraging you to open your video, tas paki-mute po ang inyong mga audio. Alright, so balik po tayo doon. At the end of this class, it is expected that everyone, sabi po dyan, ay able to complete the faith challenge. Ano po ba yung mga faith challenge? Eto na po. Ayan. Sabi diyan, una, 10 class attendance. Only 4 absences are allowed to graduate. Kung sa live class, medyo maluwag dito sa Destiny class kasi nga, ano siya, theory course. I need you to be responsible sa ating attendance. Now, I understand yung iba po sa atin ay may trabaho. Ang gagawin nyo po, pag hindi kayo makaka-attend, imi-message nyo po ako dito sa GC. Pwede nyo sabihin na duty po ako nung araw na yon. Kasi, kaya po recorded ang session para mapanood nyo later. So, my faith challenge to you is 10 class attendance. And if you have 5 absences, I am really very sorry. I cannot allow you to graduate. Wala pong magsasabi na, PJ, magpa-project po ako ng floor wax or bunot or magdadala po ako ng basahan sa church. That's not the case in Destiny 1. Okay po, wala pong magsasabi sa akin na, PJ, para mag-graduate po ako, lilibre ko po kayo ng kape. So, I'm sorry guys, that will not work. Bakit po mahalaga yung 4 absences lang? Kasi ano lang to eh, 10 lectures, 10-week lectures. So I really suggest na do your best na let's say nasa duty kayo, i-on nyo lang yung Zoom. Kung hindi naman po kayo makakapanood, hingin nyo na lang yung recorded session. Okay, but please, kapag hindi po kayo makaka-attend, i-message nyo po agad ako na naka-duty kayo para I would reconsider. Number 2, meaning at the end of this session, so counting 10 days from now, dapat at least, okay, hindi ko naman sinasabing at least maka-invite kayo ng 10, pero the goal is to invite 10 VIP to attend worship service. This will have some impact sa inyo pong final grade. By the way, yung ating pong Destiny 1, Destiny 2 ay ano siya, let's say lumipat man po kayo sa ibang church someday for some reasons like work or relocation ng inyong
ng lugar. Let's say, umuwi na kayo sa Philippines, ganyan, tapos attend kayo sa ibang church na may same program, tutuloy nyo lang kung saan kayo na-stop. Okay po? So, I can give a certificate na graduate po kayo ng Destiny 1 or Destiny 2, so hindi po kayo magba-back to zero pag umattend kayo sa ibang denomination na meron tayong same curriculum and streamline of training program. So number two goal again, maging prayer natin na makapag-invite tayo ng at least 10 VIP. Um, may ano tayo, may online worship po tayo, di ba? Yung Facebook live stream. Pwede rin po yon, yung i-encourage nyo yung friend nyo sa Philippines na manood sila ng live stream natin. At least in-invite nyo sila at sabihin nyo lang na i-inform kayo na sila ay umattend ng live stream. Pero syempre, maganda rin na sila ay umattend sa ating church kung nandito sila. Now, if you have invited 10 VIP sa ating worship service, you will have a form na i-fill out nyo po yon. Parang ano lang siya, parang um, template na nakalagay doon name nung in-invite nyo, tapos kailan siya umattend. Tapos, ano yung ano niya, yung comment niya sa ating church, ano yung response niya sa ating church. Alright, tapos you will write the endorsement, na, lalagay nyo doon kung umattend ba siya online or ang endorsement nyo is ayaw niya nang umattend or ang endorsement nyo ay nag-proceed siya sa LG. So later on, we will be revisiting this VIP monitoring track sa inyo pong requirement. Number three, consecutive tithe or offering. Dito sa Destiny class, by the way, sa church po kasi, ang nakakakita lang naman talaga ng list ng nagta-tithes ay yung finance. Tapos, sinesend lang po siya sa akin ng finance director kapag ka monthly meeting. So, hindi ko po ito talaga na-monitor every month. At hindi rin po tayo parang church ng Iglesia ni Cristo na sinasabi talaga yung mga pangalan ninyo pag hindi kayo nakakapag-tithes or nakakapag-offering. But I trust you dahil Destiny class na nga po ito and you already decided to sign up. I pray na maging desired nyo rin na maging regular po kayong tither at nag-offering sa church. We will have 10 quizzes dito sa Destiny class. That would mean every session ay may quiz. Ang quiz po ay via Google quiz. So, I will be giving updates every time na may sisend akong link at I hope na nag-answer tayo. So, nandun naman po kayo sa GC. So, maging responsible lang po tayo sa part na yon. So, out of 10 quizzes, I want you to pass 6 quizzes. So, para makagraduate po tayo. So, kung ipapasa nyo lahat, so that's great. Ang quiz naman po ay madali lang, multiple choice, true or false. So, ganun lang po yung ating mga quizzes. So, 6 lang maipasa nyo dyan, gagraduate po kayo. And the last one is 10 submission of worksheet per week. You will be submitting a worksheet per week. Ano po ba itong worksheet na ito? Every time po na may ano po tayo, sorry, na-click ko. Every time na may lesson tayo, lesson 1, may worksheets po doon na sinasagutan. So, ako po yung magsiset ng date kung kailan yung deadline ng pagsasubmit ng worksheet. So, dahil po isasend ko siya as soft copy, kanya-kanya po tayong diskarte kung gusto niyo pong i-print yung part ng worksheet or gusto nyo po kung kayo naman ay medyo tech savvy, yung sanay po kayong mag-convert ng PDF into Word file, pwede nyo pong gawin yan. So, kanya-kanya po tayong diskarte ha. Kung meron kayong classmate na medyo generous at isi-send niya yung raw file na maitatype niya yung sagot, na, nasa sa inyo po kung paano kayo magtutulungan. Basta ako po, I will send a PDF file. So, pwede nyo siyang i-print tapos handwriting yung gamitin nyo sa pagsagot ng worksheet or gusto nyo naman meron kayong mobile app na from PDF, doon na kayo nagsasagot. It's up to you. But every week, meron po tayong worksheet. Now, I really advise na huwag tayong mag-delay ng worksheets po natin kasi
may mga students na kung kailan malapit na yung graduation day, doon nila pinifill out lahat ng worksheet. Doon sila lahat nagsasagot. So, inaabot sila ng madaling araw. Kasi isasubmit nyo po yung 10 worksheets sa akin. So, ngayon, mas maganda na may policy po talaga before the class would start, submission na ng worksheet. Pero iba sa inyo, nangyayari naman po talaga, sinasabi nila na PJ, na busy po ako sa work or PJ, ganito pa yung nangyari. So, i-message nyo lang po ako doon, mga kapatid. Pero my rule, again, uulitin ko ha, halimbawa po, next week, lesson 1 tayo. So, dapat ready na yung worksheets nyo doon. At the end of the session, dapat nasasubmit nyo. At the end of the session, submission na agad ng worksheet. Okay po? So, madelay man kayo, I suggest mga 1 week delay lang po. Pero wag nyo pong gagawin na naka 5 lessons na tayo, wala ka pang ni isang worksheet. So that would reflect kung ikaw ba talaga ay seryoso sa iyong pag-aaral bilang Destiny students or parang sa tingin mo ay hindi ka ganoon ka-serious sa pag-aaral na ito. Remember, ang ating motivation kaya po tayo nag-aaral is we want to serve God, we want to please Him, and let it be our way of giving a pleasing offering sa Lord as we study. Okay, the next slide is very important and paano tayo papasa? Ayan po, how will I grade you? 50% academic and then 50% practical. So, hindi lamang po academic ang aking basis, kundi meron ding practical. So, sa academic side, weekly quizzes, meron po tayong 10 quizzes. So, that's 20% of your grade. So, meaning to say, each quiz is 2% ng iyong grade. Yeah, 2%. So, weekly quizzes po yan. Finals, 20%. Um, Malaki yung points ng finals kasi yung finals po ninyo ay multiple choice 100 items. Yun ay combination ng lesson 1 to lesson 10 plus some added Bible trivia na narinig nyo sa akin pag nagtuturo. So meaning to say, every session, hindi ka lang nakafocus dun sa book, kundi may mga sinasabi ako na wala sa book na pwedeng lumabas sa quiz and sa finals. So dapat talagang nakikinig ka. Physical attendance ay 10%. So, meaning to say, every attend mo ay 1% ng iyong grade. So, ayun po. Alright, 50% academic, and then ito po yung composition niyan. Now, I will not allow you to take the weekly quizzes kung hindi ka naman umattend ng class. Kasi nga, hindi mo masasagot yung quiz kung wala ka sa class. Kaya, pagka umabsent ka sa class, automatic mawawalan ka rin ng opportunity na hindi makapag-quiz. Malinaw po yan mga kapatid ha. Pero kapag ka nagsabi ka sa akin na hindi ka makaka-attend because of schedule sa work, so isesend ko sa iyo yung link ng recording. Hindi ko ipopost yung recording session doon sa ating GC. Kailangan nyo akong i-PM and sisend nyo yung email nyo para ma-forward ko sa inyo yung recording. At pag napanood nyo na yung recording, then I will send you the link para sa quiz. So, maliwanag po yan mga kapatid ha. Okay, next, 50% practical. Daily devotions or Bible reading. Ito na. Ito namang Bible reading and daily devo, ano to, sa last meeting ng ating Destiny 1, you will submit a grade for yourself. Mayroon akong isa-send na template. So, gegradean nyo yung sarili nyo kung sa tingin nyo ay nagdi-devo kayo regularly, kung sa tingin nyo ay talagang nagbabasa po kayo every day. So, you will make a grade for yourself. The highest grade that you can give to yourself is 20. So, kung sa tingin nyo parang hindi ka naging consistent sa pagbabasa ng Bible, sa daily devotions, so bigyan mo yung grade, yung sarili mo ng 18. Sa tingin mo ay hindi talaga, so ikaw bahala kung ibabagsak mo yung sarili mo or ipapasa mo yung sarili mo. So, your grade is between 0 to 20. Again, ano yan? Grade yourself. So, it's a matter of integrity.
Nasa sa'yo kung dadayain mo yung sarili mo or magiging honest ka sa Lord. So, I encourage you na maging honest ka sa Panginoon kasi Bible reading nga po yan mga kapatid eh. Daily devotion, Bible reading. So, kung sa tingin mo parang hindi ka talaga nag-devo, hindi ka nagba-Bible reading habang Destiny students ka, so bahala ka mag-grade sa sarili mo. Worksheets, workbook to be submitted, yun nga po, every week we have worksheets. So 20% po yan ng ating grade, meaning ang bawat worksheet is 2% of your grade. So kailangan masubmit nyo po siya sa akin mga kapatid ha. Meron akong ibibigay na final date of submission ng worksheet sa end of the class. So ibig sabihin, yun na yung chance nyo to submit all the worksheets. I will not accept any late submission pag nag-set na ako ng deadline kasi nga, ang expectation ko, every week nyo po siyang sinasagutan. And the last one is your character progress. Ayan. You will also grade yourself and that is 10%. Meaning, sa pagtatapos ng ating class, gigradean mo yung sarili mo kung may nabago ba sa buhay mo sa Destiny class. Kung mas naging Christ-like ka ba, na-improve ba yung mga qualities or characters na ina-aspire mo sa sarili mo bilang isang Christian. So, the highest grade that you can give to yourself is 10 and the lowest is 0. So, as you can see, um, 30% of the grade will come from you at 70% ay performance ninyo. So, yung weekly quizzes, kayo naman talaga magsasagot niyan. Yung finals, kayo magsasagot niyan. Yung attendance, kayo yung a-attend dyan. Yung workbook, kayo sasagot niyan. Ibig sabihin, you will give me all the inputs at yung output automatic makikita nyo na kung nagpe-perform po talaga kayo. But the remaining 30%, and that is the daily devotion and the character progress, sa inyo talaga siya manggagaling, mga kapatid. Okay? So, I'll stop sharing. Meron po ba kayong question dito sa ating requirements? Okay, kung wala naman po ay I will be giving you the idea of our module. Unlike sa live class na bumili po tayo ng book, dito sa Destiny 1, ang ating pong style ay PDF. So, hindi niyo po kailangan bumili ng book at hindi niyo rin po kailangan mag-print. Pero kung gusto niyo pong mag-print ng sarili, nasa sa inyo po yan. Meaning to say, wala pong bayad ang Destiny class. Okay? Mukhang gusto niyo may bayad. Anyway, wala po itong bayad. So, kasi nga, wala tayong biniling book. Lahat ay kanya-kanya. So kung gumagamit kayo ng iPad, mag-download kayo ng app na ang pangalan ay Good Notes. Good Notes. Yun po yung ginagamit ko every time I'm reading any PDF copy. So pag may Good Notes ka, nandun na siya sa iPad mo na para siyang ebook. Tapos kung gumagamit ka ng pen or any stylus, na-highlight niyo po siya. I'm not sure sa mga Android user kung meron kayong PDF reader na pwede kayong mag-highlight. But sa mga Mac user or iPhone or iOS user, marami pong mga app na pwedeng magamit as study tool. So, ang Destiny Training ay binubuo ng 10 sessions. Um, wait, not this one. Sorry po. The other one. Ang Destiny Training ay binubuo ng 10 sessions. And ang gagawin ko po ay isesend ko na agad sa inyo yung entire copy of the book. And you can do advanced reading. Nasa sa inyo po yan. Pero kung gusto nyo naman na maghintay ng lecture, ay pwede rin po yan. So, in-scan po kasi ng church ito. So, ngayon, ito po talaga yung cover niya. Destiny 1, Pastored in His Love. And yung mga sessions natin, ayan. Next week, we will start with session 1, Jesus is my shepherd.
By the way, Destiny 1, ang pinaka text na dinidiscuss sa kanya ay Psalm 23. So, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, basahin niyo lang yung Psalm 23 buong chapter. So, in-expound yung Psalm 23 sa Destiny 1. So, ano yung una? Jesus is my shepherd. Kasi nga, the Lord is my shepherd. Session 2, lakihan natin. Ayan. Session 2 includes, ayan, cultivating a relationship with God, and this is about prayer. Ang sabi po sa Psalm 23 verse 2a, He makes me lie down in green pastures. Ayan. Session 3 is praise and worship. Kung ikaw ay gusto mo mag-join sa praise and worship, maganda to, no? Kasi maintindihan mo ano ibig sabihin ng praise, ano ibig sabihin ng worship, and ano yung power when we do praise and worship. Session 4 is strengthen in God. This is about ano yung gagawin mo kapag meron kang mga nararanasang problem? Saan ka huhugot ng lakas? Saan ka kukuha ng motivation to move forward sa faith mo kay Lord at sa calling mo sa Panginoon to serve? Kasi sometimes may mga Christians na pag nangihina sila spiritually, nawawala talaga sila sa church. O kaya pag may naranasan sila mga problems, temptations at bumagsak sila sa pagsubok ngayon, nawawala talaga sila sa church. So session 4 is paano ka huhugot ng lakas sa panahon na you feel so weak or you feel so down. Session 5 is spiritual warfare, and this is about how to deal with Satan. Maintindihan natin dito what is the meaning of demons, ano yung origin ni Satan, ano yung pangalan niya dati before he was called Lucifer, tapos nagrebelde siya sa Diyos, and then we will understand ano yung history, bakit siya naging prince of demons, at ano yung kanyang mission dito sa mundo. Lesson 6, the redemptive power of the blood. Ito naman po ay yung power ng blood ni Jesus para malabanan natin yung gawa ni Satan sa ating buhay at sa ating family. And then lesson 7, hahatiin ko po kasi ito sa dalawang part. Ang lesson 7 is about the Bible that will transform your life. So, we will understand ano yung origin of the Bible. Alam ko marami nagtatanong dito na paano nabuo yung Bible? Ano yung history niya? Bakit siya 66 books? Bakit ang Old Testament ay binubuo ng 39 books? Bakit ang New Testament ay binubuo ng 27 books? Yon, pag-aaralan po natin yon. Tsaka parang pag-aaralan natin ano yung timeline ng Bible. Like for example, ilang taon na ba ang mundo? Kasi sabi ng science, the world is already billions of years. So kung titingnan natin, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa timeline ng history of humanity? So, yung lesson 7, I want you to be prepared kasi medyo mabigat po ito at maraming lalabas sa inyong final exam from lesson 7. So yan, sinasabi ko na ha, from lesson 7, maraming lalabas na sa inyong finals. Okay? At ngayon pa lang, I'm giving you the pointers. Dapat kabisado niyo yung 66 books. Alright? Kasi kasama yan sa finals ninyo. 100 items, multiple choice, then 60 plus, 66 items enumeration, yung 66 books, dapat sunod-sunod. And then may ibang essay questions na mamimili kayo ano yung gusto nyo sagutan. So dapat ngayon pa lang, nagpe-prepare tayo. We need to memorize Genesis, Exodus, di ba po? Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, yung mga ganon, mga pagkakasunod ng scripture. Alright. So now, you have the idea na lesson 7 is about, ayun nga po, Pastor Dennis Love. Next, lesson 8, napakaganda nito mga kapatid, the anointing of the Holy Spirit. Lahat tayo ay nagde-desire ng anointing ng Lord. Pero, ano bang ibig sabihin talaga ng anointing? Nung kayo po ay umattend ng encounter, naranasan nyo yan. Sa mga hindi pa nakaka-attend, mag-line up na po kayo second week ng May. So ngayon, the anointing of the Holy Spirit, dapat maintindihan mo bakit kailangan akong ma-anoint. Number 9, the blessings of prosperity, lesson 9. Ito naman yung malalim na
na theology about giving. So ngayon, kapag magpe-preside ka sa harapan, marami kang Bible verse na pwedeng magamit when it comes to giving. Kasi dito sa lesson 9, dinidiscuss ba't pa tayo nagbibigay, ano yung mga nangyayari sa buhay natin kapag ka tayo nagkakaloob sa Lord. And lastly, yung lesson 10, building my church. Ito naman yung ano yung kahalagahan ng church sa ating buhay. Kailan nag-start ang church? Si Peter ba talaga ang first pope? By the way, namatay yung ano no, yung pope ng Catholic, and our Catholic friends are really sad as of the moment. So, according to the Catholic faith, Roman Catholic faith, the pope is the vicar of Jesus Christ. Pero titingnan natin, kailan ba talaga nag-start ang church? Sa Old Testament ba may church na? Natatanong niyo na ba yun sa sarili niyo? Parang kailan ba nag-start ang church? Ang Old Testament ba may church na sila? Or sa New Testament, si Jesus, ano yung church niya? Yan, pag-uusapan po natin yan dyan sa Lesson 10. Exciting mga kapatid yung ating mga lessons, and I pray na every week i-look forward nyo po ito. Again, hindi naman po ang inyong pastor ay parang terror na teacher, okay? Mag-message lang po kayo kapag may conflict sa inyong schedule. Tapos, basta i-approach na lang ako na PJ, yung worksheet ko po, di ko pa nagagawa. So, kausapin nyo lamang po ako about it, and tayo po ay magkakaintindihan doon. Okay, now I'll be asking you one by one dito sa nasa Zoom. And ang tanong ko lang is um, why did you sign up sa Destiny 1, and what are you excited about sa class na ito based sa aking orientation? Okay? So, why did you sign up dito sa Destiny 1? Ba't ka talaga nag-join? At pangalawa, what based sa aking naging discussion, what are you excited about? All right. So, who would like to begin? Just open your microphone. Then, pag may isa na nagsalita, use the button react, yung raise hand. Ayan po, katulad ko, naka-raise ako ng hand. Okay, so, unahin ko na po si Kuya Louie, tapos yung susunod kay Kuya Louie ay mag-sign up na po. Hi Kuya Louie, na-miss kita, ilang week namin kayong hindi nakasama. Hello Um, po pa. Kumusta kayo, Kuya? Good Salamat evening. nag-join ka sa class. Opo. Ah, Mukhang maganda nagkataon dyan naman sa po na ano mo hindi ko nga sa po alam na ano ngayon. Ano maganda dyan ngayon sa kasi lugar mo nag-off ako ngayon. Po. Nag-off ako ngayon. Kaya Alright. sabi ko kay baka ito niloob na nga ng Panginoon siguro na maka-attend ako. Okay. Sige po. Bakit po kayo nag-sign up sa Destiny 1? Ah, yun po yung kasi may heart din po ako sa evangelism, so ah proper education. Mhm. Kumbaga kasi ah kailangan kasi maging responsibilidad, maging responsible talaga katulad ko na minsan nagba-vlog ako, so I must be responsible sa aking mga sinasabi. Tama ba ito o ito ba ay naayon sa kasulatan o naayon ba sa kalooban ng Panginoon? So mahalaga din po yung nag-aaral po tayo. Okay. Thank you. And based po sa orientation, di ko alam kung na-late po kayo or ano po yung naabutan ninyo. What are you excited about, Kuya, sa class po na ito? Well, I am excited about the uh, yung more on knowledge about the uh, Word of God. Mhm. Okay, so maraming knowledge about the Word of God. Thank you po, Kuya Louie. Okay, who wants to go next, mga kapatid? Open your audio. Okay, Princess, Ako na go po. ahead. All right. Good evening po sa lahat. So, nag-sign up po ako kasi
parang na ano din ako, na-excite din ako na matuto, and parang sa sarili ko kasi parang yung fire in serving God is namamatay. Mm. Honestly. So, yun po, gusto kong mas maging unfair kay Lord, and mas maging deeper pa kung ano yung and then yung purpose ng buhay ko, and then what I'm excited po is yung siguro yung transformation sa sarili ko, na how this class will change me to be a better, and na mas maging obedient kay Lord. All So, right. yun po. Thank you, sis. So, gusto ko lang mag-comment dun sa sinabi ni Princess. She is excited about transformation. Yung mga worksheets po, yung mga questions sa worksheets ay mga practical questions. Like, what did you learn? What did you feel? So, doon, magfo-focus ka doon. Yung worksheet ay more on reflection. Yung quizzes ay academic kasi mga terms, definitions. Pero yung worksheets, yun ay more on discovering new learnings. So, excited din ako sa iyo, Princess. Ako na lang po magtatawag. Wala kasi nagtataas ng kamay. Based sa nakapila dito sa Zoom, tawagin ko si... Ayan, sino yung may spotlight ko? Ayan, Lowelyn, ikaw naka-spotlight ka. Hello, sis. How is your health? Kumusta ka na? Pakibukas yung audio mo. Naka-mute ka, sis. Okay na po. Yes, alright. Go ahead. Kamusta health mo? Okay naman po. Yung second, ano ko po, yung second na surgery ko, naging successful naman. Kasi yung una kasi, hindi po siya successful. Alright. Okay, sis, why did you sign up sa Destiny 1? Since nung kahit yung pinakauna pa po yung sa life class, talagang gusto ko po talaga is yung mas ma-deepen talaga yung relationship ko with God. At saka yung mas maano ko pa yung mga salita niya, parang maisabuhay ba? Kasi sa sitwasyon ko po, di ba, dapat mas more on ako na mas mag-ano kay God, mas serve, ganun. At saka dun po sa lesson, siguro yung na-expect ko po dito na talagang this time sana matouch na po ako ng Holy Spirit na ano yun, sa baptism po, tapos makapag-serve na po sa kanya sa music ministry. Ay, hindi ka pa water baptized. Hindi po. Okay, meron tayong water baptism sa darating na encounter. Mag-sign up ka na. Alright? Loko po kasi may dialysis po kasi ako dati. Ayan nga lang. Alright, so just keep us updated. Mag-message ka lang sa LG leader mo. Thank you, Lowelyn. Next in line dito ay si Joprel. Ayan. Hi, bro. Ano na? Sorry po, hindi ko mahanap yung mute. It's alright. Ako na nagbibigay ng cue na unmute. Unmute. Sige Alright, po, go PJ. ahead. Nag-register po ako kasi yun nga po, gusto ko pang ma, yung kaalaman ba na yung deeper meaning ng every word na mga salita ng Panginoon. Kasi mahirap pa siyang intindihin actually. Yun po yung gusto kong matutunan. Kung paano siya ipamuhay araw-araw. At excited po ako sa quizzes po, PJ. Wow, okay. Alam niyo na kung kanino Parang kayo mahirap. tatabi. Parang mahirap. Excited ka sa quiz. Madali lang. Multiple choice, true or false. Okay. Sige, tatandaan natin yan. Okay. Yan lang po. Thank you. Next in line, Ira. Hmm. Ayan.
Hi, Pas. Good evening. Hello. Good evening sa inyong lahat. Ako po ay nag-sign up dahil lalo na po bago po ako. So marami po akong mga gustong matutunan po at sa sarili ko po, marami po akong mga katanungan na alam ko ito po yung way na magiging daan kong para mas malalim pa po yung faith ko po kay Lord. Mhm. At excited po ako lalo na po yun po sa knowledge ko po at least magiging malawak pa po yung aking mga matututunan po pagdating po sa mga words of God po na may apply ko po sa pamumuhay po everyday. Okay, Yan lang thank po. you, Ira. We are also excited for you. Next, sino na to? Elgin. Hello po, good evening. Hello. Sa akin, PJ, same po, transformation and um, si siguro lahat naman tayo may leader ability, lahat tayo. Pero I want to be develop yung leader na gusto ng Lord, hindi yung leader na gusto natin para sa sarili. And deeper understanding sa word ng Panginoon, especially sa Bible. Although kasi even nagbabasa ng nagbabasa ng Bible, minsan hindi ko maintindihan kung ito ba ang gusto ng sabihin ng Lord sa akin or yung gusto ko lang maintindihan. And then I'm so excited ng lahat ng mga sessions na binanggit mo, PJ, especially doon sa spiritual warfare. Mhm. And then how the Bible will transform your life. Mhm. Doon po ako excited, PJ. Alright. And the anointing of the Holy Spirit. Mhm. Yes po. That's all? Alright, thank you. Ano Thank you. naman to, ha? Alright, thank you. Si Horace po ay nasa work. Nag-send lang siya ng message dito sa chat. I really want to know more about Christ and His works. I'm also excited and looking forward to gaining more knowledge and to put all of it into practice in serving Him and pointing others to Christ. Thank you, Brother Horace. Meron ba akong hindi natawag? Ay, si Maggie. Okay, so hello, Maggie. Si, Wala po si Maggie dito. ay, sino? Ay, Una-una Azi, sa ikaw ba to? lahat. Azi, ikaw to? Hindi ko po alam ba't si Maggie natin din eh. Opo. You can rename naman. Alright, si Prince ba ay nasa work? Opo, Pastor. Nasa work po siya. Alright, so, Andun daw po yung manager niya. okay. Kanina nag-join si Eric pero nawala. Anyway, we're done mga kapatid sa ating orientation. Do you have any question or anything that you would like to clarify? Kung wala na po, I'll be closing in prayer. Sige po. Okay, kung wala na mga kapatid, kung meron po kayong mga Bible app, kung may mga Bible app kayo, baka ang ginagamit niyo po ay yung YouVersion o yung app na ito, yung Holy Bible app. Ayan po, no? So ngayon, I suggest mag-download po kayo ng ESV Bible. Okay. So, ESV Bible, saan ba yung icon? Ito po siya. Ayan. The ESV Bible. I-download nyo lang po yan. And maganda kasi siya. Nakakatulong siya sa akin personally. So, if you download the ESV Bible, meron siyang everyday verses. Para rin siyang YouVersion. So, I suggest, nasabi kasi ni Elgin kanina na pag nagbabasa siya ng Bible, medyo nahirapan siya kung yung ba ang sinasabi ng Lord o ito yung gusto niyang sabihin. Now, dito sa ESV, meron dito mga suggested plan. Halimbawa, Advent or Holy Week, may 31 days, ganyan. O kaya ay
Meron ditong how to study the Bible. Gusto mo sa Proverbs or marami siyang marami siyang nakalagay dito sa app. So, meron din siya mga playlist na gusto mong mapag-aralan. But what I am very concerned about dito sa ESV Bible ay yung daily verses. Halimbawa, today, Ephesians 2:10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So ngayon, kung ako, gagamitin ko to sa Devo, ang timeless truth ko dito is, I am God's instrument for doing good works. Ganyan. Another timeless truth ko dito, um, the Lord has prepared my mission and I must serve God according to this mission. So, madali lang siya, no? Since nasa Destiny 1 tayo, dun muna tayo sa mga verses na practical. Kasi pag nandun na tayo sa Destiny 1, I will equip you some skills para alam nyo kung paano i-handle yung mga books na binabasa ninyo. Halimbawa, if you're reading sa Psalm, poetry kasi siya so malalim. Pag nagbabasa ka sa Proverbs, mga kasabihan, so iba yung interpretation. Kung magbabasa ka sa Acts, history naman siya. Kung magbabasa ka sa Old Testament, historical na malalim din. So, pag-aaralan natin yan doon sa Destiny 1. For now, kung kung gusto ninyong mag-download ng ESV Bible, doon kayo kumuha ng mga daily devotional verses. Any other concerns or queries, mga kapatid? Okay, kung wala na po, that's all for tonight. And our next meeting will be on Monday. Session 1 na po tayo. And pagkatapos nitong session na ito, I will be sending the PDF copy of lesson 1 and then the worksheet. Tapos pwede nyo na po yung sagutan at mag-advance reading na po tayo. Okay? Let's just communicate doon po sa GC na ginawa ng ating Life Academy Director, Brother Azzy. Okay, let us pray, mga kapatid. Thank you, Jesus, sa gabi pong ito sa aming naging class orientation. I pray that you will continue to speak to us, Lord, all throughout this class. Dalangin ko na ma-nourish ang aming faith at patuloy naming maintindihan yung kalooban ninyo at yung purpose nyo sa buhay namin. Ba't po kami nasa Life Harvest Church? At bakit po kami nandito, Panginoon, sa Destiny 1 classes. I pray for everyone, makapag-rest ang bawat isa ng maayos, sa mga may trabaho, Panginoon, protect them, strengthen them, Lord, and keep them safe and productive. I pray for favor sa kanilang mga boss, Panginoon, habang nagtatrabaho po sila, oh God. Dismiss us tonight with your love and peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good night, everyone. God bless po. And see you this coming Friday sa ating pang worship service.